Hollywood TV. March 2001. Bella, tanggapin mo tong singsing, sabi ni Jake. Nagulat si Bella sa alok nitong iyon. Miyembro ito ng basketball varsity team ng eskwelahan nila at campus heartthrob. Kaklase niya ito at kaisa-isang lalaki na malapit na kaibigan niya. Nagbibiroan silang dalawa dahil pareho silang nabobore sa farewell party ng klase nilang ang 4 de Masalang. Nagkakaintindihan silang dalawa dahil pareho sila ng hilig. Mapa sports, online games at movies, kaya marami silang napapag-usapan. Hindi niya alam kung bakit, pero napunta sa seryosong usapan ng biruan nila. Mabuti na lang at walang nakarinig sa pag-uusap nila dahil sigurado siyang tutuksuhin silang dalawa. Bakit naman? Natatawang tanong niya, pero lihim na kinikilig. Matagal na siya may gusto rito. Ngunit hindi niya masabi dahil nahihiya siya. Sikat kasi ito sa eskwelahan nila, samantalang isa lang siyang nobody. Hindi mo naman ako girlfriend. At saka hindi mo rin naman ako nililigawan, Jake. Nanatili itong tahimik, pero nakalahad pa rin ang palad. Tiningnan lang niya ito si Sing. Bigay pa sa akin niya ng mami ko. Sige na, regalo ko sa'yo. Farewell gift ko sa'yo. Maghihiwalay na kasi tayo kaya kailangan ng remembrance. Sabi nito. Tiningnan niya ito. Mukha naman itong seryoso. Wala ang pamilyar ng ngiti sa abuhin mga mata nito, kaya siguradong seryoso nga ito sa ginagawa nito. Kukunin sana niyang singsing ng matabig niya ito ng kamay. Nahulog ang singsing at nagunahan pa silang kunin iyon. At imbes na ang singsing ang mapulot ni Jake, nahawakan nito ang kamay niya. Natigilan siya dahil parang may dumaloy na kuryente sa kamay niya at nagkatinginan silang dalawa. And the world ceased to exist. Pakiramdam niya, sila lang ang nag-e-exist sa mundo ng mga sandaling iyon. Uy, si Jake saka si Bella. Tingnan nyo. Sige na, kiss na kayo. Kiss! Dahil sa tuksuhan na iyon, biglang natauhan si Bella na lumayo siya kay Jake. Tumakbo agad siya palabas at pumunta sa CR para pagtakpan ang pagkahiya niya. Jeez, what was that? Bakit parang wala na siya sa sarili niya kanina? She placed her hand over her chest. She couldn't control the erratic beating of her heart and she could still feel the warmth of Jake's hand on hers. And in an instant, she made a decision. Sasabihin niya na rito ang nararamdam niya, na may gusto siya rito. She couldn't let this chance pass. Baka mawala na siya ng pagkakataon dahil pupunta nito ng Spain para doon ipagpatuloy ang pag-aaral nito. Masayang lumabas siya ng CR. Pabalik na sana siya sa classroom nang makita niya si Jake na nakatayo sa likuran ng building nila. Mukhang may kausap ito roon. Sinundan niya ito. Andrea, I love you. Napahinto siya sa paghakbang. Biglang binundol ng kaba ang puso niya. Narinig niya ang mahinang tawa ni Andrea, the campus sweetheart. She was the epitome of beauty, modesty, and grace, and she came from a well-to-do family. Kaya naman ang lalaki sa kanilang eskwelahan ay hindi magkandamayaw kapag dumara nito. Pero mas ipinagtataka niya ay ang sinabi ni Jake. Narinig ko yung nangyari kanina. Binigay mo raw yung classmate mo ng singsing. May gusto ka sa kanya? Tapos sa akin ka mag-I love you? Ano yun? Joke? Wala akong gusto sa kanya. Mali lang ang interpretation nila. Saka bakit ko papatulan ng isang plain-looking nerd na katulad niya at ipagpapalit sa isang magandang babaeng tulad mo? Believe me, Andrea, I love you. Natigilan si Bella. Nerd? Plain-looking? Pakiramdam niya ay parang piniga ang puso niya sa sinabi nito. Tahimik na tumalilis siya para hindi mapansin ng dalawa. Bumalik uli siya sa CR at doon ibinuhos ang mga luhang kanina pa niyang pinipigilan. She wouldn't forget this farewell party. She really bid farewell to hurt her heart. 10 years later. Bruha ka? Umuwi ka na? Nasaan ka? Inilayo ni Bella ang cellphone sa tainga niya sa lakas ng tiling ni Fawn. Isa sa mga matalik niyang kaibigan. Matagal na rin mula nang huli silang mag-usap dahil sa Singapore siya nagtatrabaho bilang isang animator. Masyadong hectic ang mga schedule kaya kapag umuwi siya sa bahay niya ay natutulog na agad siya.
Her dream to work for a prestigious animation company had been fulfilled, so she decided to come home. Baka kasi makalimutan na ng mga magulang niya na may anak pala mga ito na kasing ganda niya. Napangiti siya sa sariling biro at lumabas ng airport. "Hoy, nakikinig ka pa ba?" Untag ni Fawn sa kanya. "Oo naman. Ano nga sinasabi mo?" Biro niya rito. Namiss kasi niya ito ng husto. Kachat na naman niya ito sa Facebook minsan, kaya lang iba talaga ang feeling kapag naririnig niya ang boses ng kanyang kaibigan. "Sampalin kaya kita riyan?" Tumawa lang siya, nagpatuloy pa si Fawn. "Oh, kailan mo naman kami lilibre ni Fiel? Aba, may dolyares ka na ah. Lumelevel up ko na sa amin. Di naman namin makare ang powers mo." Saka na. Uuwi muna ako sa bahay. Baka makalimutan ni mama na may anak siyang kasing ganda ko. Bago pa ito makapagkomento ay nagpaalam na siya dito. "Bruha, sasakay pa ako ng taxi. Kita na lang tayo riyan." "Sige, bye." "Bye, pasalubong ko ha." Inoff na niya ang cellphone at nag-abang ng taxi. Hindi naman siya nahirapan. May nakita na naman siya at pinaran niya iyon. Ngunit bago pa niya mabuksan ang pinto sa backseat ay may lalaki nagbukas ng pinto ng passenger seat at sumakay roon. "What? Ang damuho. Inunahan ako?" Naningkit ang mga mata niya. Hindi siya makapaniwala. Wala na yatang gentleman na nag-i-exist sa mundo. Handa na siyang magirahin ng walang hiya nang bumaba ito ng taxi. Ngayon lang niya na-realize na mas matangkad pala ito sa kanya. Nakatingala siya rito dahil may kaliitan siya. Nakasuot ito ng sunglasses kaya hindi niya makita ang mga mata nito. But she had to admit, gwapo ito kahit naka-sunglasses ito. His hair was completely black and slightly long at natatapakan ng ibang parte ng mukha nito. Matangos ang ilong nito at mamula-mula mga labi. He also stood proudly and was so full of confidence. Her heart skipped a bit. Hindi niya inakala makakakita siya ng ganitong kagwapong nilalang pagtapak uli niya sa bansang kanyang sinilangan. Nilapitan siya nito at binigyan siya ng pera. Iniinsulta ba siya ng dumuho? How dare he? Bumaba ng 11 puntos ang level nito sa kanyang manly scale. "Miss, I'm really sorry about this." Hingin pa umanhin nito. Hindi siya nito binigyan ng pagkakataong magsalita. "I'm late for a meeting. I hope you understand. Importante lang kasi para sa akin ang meeting na to. Dito nakasalalay ang buhay ng kumpanya ko." Kumuha ito ng calling card mula sa bulsa ng pantalon. "Here's my number. Call me if you think the money is not enough." Pagkasabi niyon ay tinalikuran na siya nito at sumakay uli sa taxi nang marurot paalis. Hindi pa rin siya makahuma sa nangyari. Wala pang lalaki na nang insulto ng ganun sa akin ng talambuhay ko. Walang hiya siya. Magduro siya. Tikman niya ang galit ni Bella Monique Esquivel. Nang gigigil na sigot niya. Tiningnan niya ang calling card na ibinigay ng lalaki. Jake Mark Aguelo? President Aguelo Distillers? She stiffened. Jake? Jake Aguelo? That guy? Hindi siya makapaniwala. Kauuwi pa lang niya ng Pilipinas, nakita kaagad niya ang lalaking naging dahilan ng kanyang unang pagkabigo. And damn, malaki na ang pinagbago nito mula nang huli sila magkita. Kung noon ay cute lang ang description na kay Jake, ngayon ay hindi na siya sapat na salitang para iyon. Sinfully handsome was the right term, pero kung ganun kalaki ang pagbabago na itsura nito, parang wala nagbago sa ugali nito. Selfish pa rin to. Naikuyom niya ang kanyang mga kamay. Humanda talaga to sa kanya. But he was so handsome, kaya hindi niya makalimutan ang ginawa nito sa kanya. Ipinilig niya ang kanyang ulo. Dapat siya magalit dito, but he really was handsome. Gustong matawa ni Bella sa reaksyon ng pamilya niya. Maang na nakatingin lang ang mga ito sa kanya na parang hindi makapaniwala na dumating na siya. Hey, para naman kayo nakakita ng multo. Napakamot na lang siya sa ulo. Nang makabawi ang mga ito at dinumog siya, masayang masaya siya na nakauwi siya sa kanilang pamilya. Magandang mamasyal sa Singapore, pero hindi niya ma-appreciate iyon dahil mag-isa lang siya. Malungkot doon dahil mag-isa rin siya nagsa-celebrate ng kanyang birthday at hindi niya kasama ang mga ito sa espesyal na okasyon. Kaya nang bigyan siya ng bakasyon ng kanyang boss, hindi na niya iyon pinalampas. "Kamusta ang Singapore, ate?" Tanong sa kanya ng kapatid niyang Brianna. Nasa loob na sila ng bahay at kasalukuyang nagmemerienda.
Hinahalungkat nito ang gamit niya at pinaghihiwa-hiwalay ang matipuhan at ang ayaw nito. Ibang klase talagang kapatid niyang to. Mas inuna pang batiin ang mga gamit niya kaysa sa kanya. Singapore pa rin. Walang ipinagbago. Singkit pa rin mga tao ron. Sagot niya at inamnam ang kapeng tinimpla ng kanyang ama. Hindi siya marunong magtimpla ng masarap na kape, kaya ito ang pinagtimpla niya. She missed her simple heaven. Wala ka bang nakitang Fafa? Cute ang mga chinito, di ba? Tanong uli ng kanyang kapatid. Nakita niyang nakuha nito ang bag na pinaglalagyan niya ng mga gadget niya. Saglit pa ay nagsimula na itong pakialaman ng nakalumbat na iPad. Wala namang cute doon. Chinito pero hindi cute o gwapo. Saka ang mga gwapo ron, take na. The image of Jake Uruguelo flashed through her mind. Napaismid lang siya. Walang gwapo o hindi ka lang makapag-move on kay Jason mo? Tanong pa rin ito. Aray ko. Kinalimutan ko na nga ang kinayupak na yun. At ang iPad ko. Babush. Anong hindi makapag-move on? Tumigil ka nga riyan. Naiinis sa wika niya. Lalo niyang naalala ang ginawa ni Jake sa kanyang kanina. Ate, 10 years na yun. Panggagatong pa ni Brianna. Saka hindi naman naging kayo. Kaya huwag ka na maging bitter dyan. Bago pa siya napikon sa kapatid niyang artebida, pinigilan na ito ng kanyang ina. Brianna, tumigil ka na nga sa pang-aalas ka sa kapatid mo. Nandito nga siya para magbakasyon. Tapos inaasar mo naman. Binilatan niya to. Inirapan naman siya nito at nagtakbong pumanhik sa silid nito. Dala ang kanyang pinakamamahal na iPad. Kumusta naman ang trabaho mo ron, Bella? Tanong ng kanyang ina. Sa 3D department ako napadpad. Marami pong trabaho, ma. Grabe, nakakadrain ng utak. Buti na lang marami akong notes sa klase noon at notes galing kina Fiel. Kung hindi, maaga ako mapapatalsik sa trabaho. Mataas pa naman sila magpasahod. Sagot niya, saka natawa ng bahagya. Napailing na lang ito. Pumayat ka na ng husto, anak. Kumakain ka ba ron? Tanong ng kanyang ama. Siyempre naman po. Puro noodles lang kinakain ko ron pa. May rice meal naman, kaya lang mas masarap pa rin ang pagkain Pinoy. Ninitian niya ang kanyang mga magulang para mapalis ang pag-aalala sa mukha ng mga ito. Hindi kasi sila masarap magluto, hindi tulad ng papa ko. Tumayo siya at niyakap ang kanyang mga magulang. Prente nakaupo si Bella sa sofa habang pinagmamasdan ng maluwang na sala nila. Hindi niya akalaing malaki na nagbago sa bahay nila mula nang umalis siya papunta sa Singapore 6 na taon ang nakakaraan. She had graduated with honors noong college at nakatulong iyon kaya madali siya natanggap sa trabaho. At nang makaluwag na siya roon ay pinadalhan niya ang mga magulang niya. Alam ng mga magulang niya kung saan gagamitin ang perang ibinigay niya. May maliit na karendarya na naipundar ang mga ito. Naipaayos din ng mga ito ang bahay nila at napaaral ang mga kapatid niya. Bella, may bisita ka. Sigaw ng kanyang ina mula sa labas ng bahay. Lumabas siya para salubungin ang bisita niya. Napangiti siya na makita ang mga bisita niya. Sina Fiel at Fon. Matalik na kaibigan niya ang dalawa noong nasa kolehiyo pa sila. Nakaupo ang mga ito sa bakanteng upuan sa karinderya ng kanyang ama. Nilapitan niya ang mga ito. Bella dear! Tumayo si Fiel at niyakap siya. Nang maghiwalay sila ni Fiel, si Fon naman ang yumakap sa kanya. Namiss kita. Kinurot siya nito sa pisngi na maghiwalay sila. Hinimas niya ang nasaktang pisngi. Naman, Fon, may pisngi naman. Bakit yung akin pa kinurot mo? Nagmamaktol na sabi niya rito. Umupo siya sa isang silya malapit sa mga ito. Tumawa ito. Ang cute mo kasi eh. Iisang kurso ang kinuha nila sa kolehiyo kaya nagkakilala sila. Pero iba-iba ang paraan kung paano niya nakilala mga ito. Una niya nakilala si Fiel dahil magkatabi sila sa upuan sa klase. Ito ang pinakamatangkad sa kanila at pang Miss Universe ang ganda. Kaya lang, isa itong dakilang bitter, lalo na sa pag-ibig. Meron naman itong manliligaw pero hindi nila maintindihan kung bakit ito ganoon. Ito kasi ang palagi may negative na sinasabi sa mga natitupuhan niyang gaya ni Fon. Pero minsan hindi naman ay nahahawa sila sa kabituran nito. Mag-isa lang ng si Fon kaya nilapitan nila ito. Ito naman ang hopeless romantic sa kanila. Kung si Fiel ay palaging negative, ito naman ang palaging positive. Ito ang nag-encourage sa kanya kung may nagugustuhan siyang lalaki na hindi papapas sa panlasa ni Fiel.
Ito rin ang kasama niya mag-boy hunting sa mga fiesta at party na dinadaluhan nila sa iba-ibang lugar. Ang mga ito naging takbuhan niya tuwing may problema siya. Maaasahan ng mga ito kung kailangan niya ng advice, positive man o negative. Ang mga ito rin ang nagsisilbing konsensya niya sa lahat ng pagkakataon. Palaging hati ang opinyon ng mga ito, but at least she saw that there were two sides to everything. Thanks to her friends and their unending support. Tumigil ka nga riyan, may bayad yan sigurado. Napansin niyang tama siyang dahil ngumiti ito ng pagkatamis-tamis, gaya ng ginagawa nito ng pag-aaral na sila. Kung gusto nitong hingin sa kanya, napailing na lang siya at pumasok sa bahay nila. Kinuha niya ang pasalubong niya para sa mga ito. Paglabas niya, inagaw agad ng mga ito ang pasalubong niya. Napakamot siya sa ulo nang bumalik ang mga ito sa upuan para hindi siya nakita. Thank you, Bella, ani Fon. Ang bait mo talaga, sabi naman ni Fiel. Nakakalimot talaga ang mga ito basta binigyan ng regalo. Napangiti siya. Wala talaga yung pinagbago mga ito kahit ilang taon nang lumipas. Lumapad ang pagkahangiti niya nang umawang ang bibig ni na Fiel at Fon. Tumingin pa ang dalawa sa kanya na tila hindi makapaniwala sa kanya. Oh, anong problema? Ayaw niyo ba? Natatawang tanong niya. Nagulat pa siya nang yakapin siya ng mga ito. Darling, hulog ka talaga ng langit, sabi ni Fiel. Matagal na ako naghahanap ng ganitong pen tablet pero wala akong mahanap. Thanks a bunch. I really love you, Bella. Thank you talaga, sabi naman ni Fon. Dapat ipinadala mo na lang to. Pinahirapan mo pa ako ng 3 taon sa pagtsatsaga sa mouse ko. Nagkatawanan silang tatlo. It felt so good to be back home. Masaya siya makapiling uli ang kanyang pamilya at ang mga kaibigan niya. Hindi talaga niya ipagpapalit ang mga ito sa kahit anong bagay sa mundo. Kahit sa 1 dosenang iyong mga paboritong game na CD niya. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.